Sino man na nakakakilala sa kanilang Diyos, those who know their God shall be strong and carry out great exploits. Hindi po tayo pwedeng matinag. Hindi po tayo pwede na i-blackmail. Hindi po tayo pwede na dahil lang sa social media, titigil na po tayo. Titigilan na natin yung ating role of building this nation, of transforming this nation for the glory of our God. No way! No way! Tinayuan din po natin sa Senado yung nangyari sa Department of Health. Yung Department of Health, mantakin po ninyo, 11.2 billion pesos na sayang na mga gamot, medical supplies. 11.2 billion pesos. Sinayang lang. Kahapon, narinig natin, there are 297 ghost super health centers. Non-operational. Ano ba yan? Anong tingin nyo sa amin? Wala na bang karapatan ang mga anak ng Diyos na magkaroon ng righteous indignation? Hindi po tayo pasisindak. Hindi po tayo patatakot. Nung dumating yung flood control, binabanggit nga ni Senator Alan, bago pa siya umalis sa Senado, bago maging DFA Secretary, puro speech na si Joel Villanueva. 2023, panay speech na ni Joel Villanueva sa flood control. Sino ba ang unang nag-expose ng flood control? Sino ba ang unang nagsabi that there is 1.44 billion pesos a day budget of the government sa flood control? Tapos ngayon, kasali ka daw? Eh di wow! Kaya ko pong tignan ng bawat isa sa inyo dito, mga kapwa ko JIL. Mata sa mata. Wala tayong flood control. Hindi tayo sangkot sa katiwalian. Hindi kayang bilhin ng salapi ang ating prinsipyo na paglingkuran ng Diyos at ang ating bayan. May resibo po tayo dyan. May resibo po tayo. Ngunit gusto kong sabihin dito sa kalagitnaan ng Luneta Grandstand, kaming mga JIL people, we sincerely believe that if God is with us, no one, nothing, and no circumstances here on earth can be against us. Amen! Come on, somebody shout hallelujah! Baka sabihin ng mga kalaban, wala tayong resibo. Pwede bang i-play natin yung isang video na ito? Baka sabihin nila wala tayong resibo. Let us play this video. Flood control projects. Flood control projects. Flood control project. Flood control projects. Hindi tama, palpak ang ating flood control program. Meron po tayong 183 billion na budget. Ang DPWH alone, dito sa Bulacan, about 1.7 billion. Pero halos lahat ng towns, lubog. Napangura na si Majority Leader Joel Villanueva. Took them 2 years bago magawa yung feasibility study. After na magawa yung feasibility study, ginawa ba? Hindi po. Ngayon ba ginagawa? Hindi din. Hindi na sila umaasa na may gagawin pa gobyerno. Lokal man, national man. It's the same thing over and over again. It's just worsen. Aabutin po ito ng 1.44 billion
kada araw. Yan po ang ginagastos ng ating gobyerno para tugunan ang problema ng pagbaha. Hanggat wala po tayong klarong solusyon o master plan, mananatili po itong anlibaha. I'm calling Malacanang also kung gaano tayo kaseryoso dun sa POG. Maging seryoso naman po tayo dito. Otherwise, tanggalin na natin itong pondo na to because it's a waste of money. Ako na ho yung makikiusap personal muli sa ikatlong taon na ito na may mangyari na po sa ating mga ginagawa dito dahil hindi ho anli ang pasensya ng ating mga kababayan. I'd like to personally thank Senator Joel, no? Because the fact is, in 2023, when this was not yet a thing or hot, he was already calling this out. Senator Joel has been consistent in at least two things, Your Honor. And the first is he is advocating for genuine flood control projects in his province of Bulacan. Matagal na niyang binabanggit ito. Senator Joel, I attest to the fact na bagyo-bagyo na lang, hindi ko sasabihin taon-taon kasi kung ilang beses tayo daanan ng bagyo, ilang beses din siya tatayo at mag-e-express ng galit sa walang katapusan ng bagyo. Naalala ko lang kasi si Senator Joel, consistent yan doon sa flooding at ayaw niya ng flood control. Ilang taon ko nang naririnig yan na sinasabi niya na ayaw niya ng flood control. Galit na galit siya dahil ang Bulacan nababahaan ng flood control. I know na si Brother Joel, 2016 pa lang, 2017, when I left the Senate to go to the DFA, speech na ng speech to tungkol sa flood control. Kasunod ng pagpapalit ng liderato ng Senado, pinalitan naman si Senador Joel Villanueva bilang Majority Leader. Meron po palang isang congressman, nakausap yung abogado, kailangan meron kayong matukoy na senador sapagkat makokontempt kayo. Senator Joel Villanueva, din ito ano lumabas sa GAA? Mr. Chairman, ito yung 2023. Pwede ho ba ibigay natin kay Bryce ngayon, Mr. Chairman? Hanapin niya po dito yung sinasabi niya dun sa House na nandito yung binabanggit niya na may flood control project si Joel Villanueva. Your Honor, hindi po siya ang program ng General Appropriation Act ng 2023, dun po nakasama yung listahan na project po ni Senator Joel. Alam mo, sabi ng boss mo, wala kayong alam. Noong October 2023, member siya ng Commission on Appointment. Patulad kay Joel Villanueva, peke yung resibo, ghost yung resibo. Tignan mo yung laman, member daw siya ng CA, hindi siya member ng CA doon. Mga flood control, notorious na kalokohan pagdating sa flood control. Bakit si Joel Villanueva? Bakit nga ba? Tanong ko po, mga kapwa ko JIL people, meron po bang nasaktan sa mga ginawa natin? Meron po bang nasagasaan ng mga sindikato sa mga pinaggagawa natin? No one can duel with the truth. And John chapter 8 verse 32, ang sabi doon, the truth shall set us all free. Hindi po ba ito set up, mga magulang at kapatid? Sa mga kinaaway at nilabanan natin sa mga nakaraang panahon, lalo na sa sindikato ng flood control, meron kayang nagagalit at pilit ginugulo ang storya, ang totoong pangyayari para siguruhin na iset up si Joel Villanueva. Meron po bang umaaray na sindikato na gustong guluhin at sabihin na wag ilapit sa atin ang issue na ito, dalhin natin kay Joel Villanueva, iset up natin siya? Imaginein mo, ikaw ang unang bumanat, ikaw ang unang nag-expose ng kalokohan, tapos ngayon, ikaw ang tinuturo na ikaw na daw ang mastermind? Absurd. Sa Bulacan, tubong lalawigan na ating mahal na mahal. Mula pa noong 2023, iniisa-isa natin.
yung mga flood control projects na puro palpak. Tapos, sasabihin, aba, easy target dyan si Joel. Si Joel Villanueva ang ituro natin. Hindi po ba set up ito? Hindi rin po ba set up na sabihin, basta Bulacan kay Joel yan. Wala nang ibang kongresista. Wala nang ibang senador. Wala nang ibang LGU official. Kay Joel yan. Kaaway natin yan. I-set up natin. Tanggalin natin sa pagiging majority leader ng Senado si Joel Villanueva. Bakit? Mahirap na part siya ng leadership. Aawayin natin. Tanggalin natin. Hindi po ba set up din ito? Alam niyo po, hanggang ngayon, walang makita na flood control project si Joel Villanueva. Kahit na anong imbento, wala pa ring maituro ang kaaway. Yung binabanggit kanina ni Minority Leader Alan Cayetano, paulit-ulit sabi, miyembro ng Commission on Appointment si Joel Villanueva. Hindi naman pala. Hindi pala ako member ng CA noon na pinaparatang nila. Pabago-bago na po ang storya. Pabago-bago na ang aligasyon. Mahigit 100 na ang storya. Iba-iba po. Ilang beses sa mga pagdinig sa Kamara, sa Senado, ang sabi po sa General Appropriations Act yan. Sa GAA yan. Pero nung huli sabi, ay wala pala sa GAA. Nasa unprogrammed funds pala. Ibang-iba po yun. Mga kapatid ko sa Panginoon, ibang-iba. Ang unprogrammed, hindi po dumadaan sa scrutiny ng Kamara, sa scrutiny ng Senado. Iba po yun. Ibang item po yun. Aba, nagulat po ang lahat. Nasa unprogrammed pala. Ang unprogrammed, Malacanang ang nagdi-decide niyan. Bago mapondohan ang unprogrammed, dapat may bagong buwis. Bago may unprogrammed, dapat over-collection ng buwis. Dapat ang mga government-owned and controlled corporations, dapat maraming nakolekta. Bago ang program ay i-release, dapat may certification ng Department of Finance. Dapat bago sabihing may pondo, kailangan ng certification ng Department of Budget and Management. Kung kay Joel Villanueva yung project na yan, bakit dun niya ilalagay? Mga magulang at kapatid, nakakalungkot po itong trying hard na i-set up po ang inyong kapatid sa Panginoon. Nakalimutan po nila na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay buhay at makapangyarihang Diyos. Ngayon po, pinapahiya na sila unti-unti. Nagkakabulol-bulol na, nagtuturuan na. Sabi po, nag-deliver daw ng salapi nung una sa school. Aba, binago, sabi sa church. Sabi ko, kung sa church, pati si Satanas hindi papayag sa script nyo. Tatanggap ka ng suhol sa simbahan. Aba, binago ulit, pangatlong beses, rest house na. Wala naman ako rest house. Incoming yung coming. Invited kayong lahat. Aba, iba-iba na po. Iba-iba na yung kwento nila. Malapit na po akong magwakas. May isang nagtanong sa akin, isang kaibigan mula sa Davao City. At sabi niya sa akin, Senator Villanueva, kung alam mo na 3 years after, gaganituhin ka, kukutyain ka, kamumuhian ka, ipapahiya ka mula ulo hanggang paa, pakikialaman ang iyong pamilya, ang iyong mahal sa buhay, ang iyong asawa, ang iyong anak, ang pinakamamahal mong JIL Church.
gaganituhin ka. Gagawin mo pa rin ba ang ginawa mo 3 years ago? Agad-agad po sinabi ko, of course, yes. The answer is yes. Ang mga JIL, alam nila kung ano yung calling nila. Tayong mga JIL, alam natin kung paano natin pinapahalagaan ang pagtawag at pagpili ng Diyos sa atin. Hindi tayo pwedeng matinag. Hindi tayo pwedeng masindak ng kaaway. Kapag cause of God's kingdom na ang nakapalit. Our purpose is to transform this nation. Tanong po, tunay bang magbabago, matatransform ang bansang Pilipinas kung nakaupo lang po tayo? Kung binabato lang tayo ng papel? Binabato lang tayo ng papel, pinipitik-pitik lang tayo, matatransform ba ang Pilipinas? Baka kailangan may death threat ka rin. Baka kailangan ipinapahiya ka rin. May mga nagsasabi ng mga ridiculous manufactured stories para nang sa ganoon mapukaw ang iyong apoy sa iyong puso na tunay na sumunod sa Diyos. Dinggin ang kanyang pagkakatawag sa iyo upang magbago ang minamahal nating bansang Pilipinas. Sabi po ng Isaiah chapter 43 verse 1 and 2. Sa mga kababayan po natin, sa mga JIL people na may nararanasang kakaibang pagsubok. Ang sabi po dito, fear not, for I am with you. I have called you by name. You are mine. And when you pass through the waters, I will be with you. And through the waters, I will be with you. And through the rivers, they shall not overwhelm you. When you walk through the fire, you shall not be burned, and the flame shall not consume you. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Oh, hallelujah! Laging paalala ni Brother Eddie sa aming magkakapatid, yung Isaiah 54 verse 17. Ang sabi po doon, no weapon formed against you will prosper. Wala pong sandata, wala pong salita, walang post, walang article, walang news item ang magtatagumpay sa iyo sapagkat pinuprotektahan ka ng Diyos. Sapagkat kakampi mo ang Diyos, lagi mong kakampi ang Diyos, laging may panalo ang Diyos sa iyong buhay. Amen? Nais kong magwakas by saying, at naalala ko lang yung sabi ni Senator Cayetano sa akin, sabihin ko daw po sa inyo, para lang akong si FPJ, nagpapabugbog muna. Sa susunod, malapit na, ako na bubugbog sa kanila. Gusto ko lang pong i-share sa inyo, sa aking pangwakas, itong mga bagay na sineset up ng kaaway. Sabi ng Biblia, God can turn all these things. What the devil meant for evil, God can turn it into a blessing. Mga magulang at kapatid, mas mahalaga pong tanong ngayong gabing ito, hindi po kaya sineset up din tayo ng ating Panginoon for greater glory? Hindi po kaya sineset up tayo ng Diyos gaya ni Joseph? Binitray ng kanyang mga kapatid, napunta sa dungeon, pero inangat ng Diyos bilang Prime Minister of Egypt. Gaya ni Daniel,
Sinet up din ng Diyos na manalangin at laging tumingin sa ating Diyos. Mga JIL people, pagka po nadadown kayo, pagka po may kumukutya sa inyo, pagka po nahihirapan din kayo, payo ko pong tumingala kayo sa taas at sabihin yun, thank you Jesus, because you are setting me up for your greater glory. Ganun po ang nangyari kay Daniel nung inilagay siya doon sa lion's den. Sinyat down ng Panginoon ang mga bibig ng mga leon at ni isang kalmot, wala pong naging sugat si Daniel. Sinet up ng Diyos si Shadrach, Meshach at Abednego, ang mga favorite ng mga KKBs na naririto at CYNs. Sinet up ng Diyos, pinakulo ng 7 beses ang pugon. Ang mga nagtapon sa kanila ay mga nangamatay dahil sa init ng pugon. Pero si Shadrach, si Meshach at Abednego, nag-praise and worship sa loob kasama ang ating Panginoon. Nagbunyi. Nagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Oh, amazing. Sabi ng ating tema ngayong taon na ito, God will make us His witnesses when the Holy Spirit comes. When He comes before us, when we get filled by the awesome power of the Holy Ghost, we will become God's witnesses. Are you ready for breakthroughs? We may not know it, but God is setting us up for something amazing. He is setting us up for greatness. He is setting us up for breakthroughs. He is setting us up for plot twist. Hallelujah! Tinitignan ko po itong ginawa sa atin ng kaaway. Imagine po ninyo, ngayon, walang makapagsabing may insertion or amendment si Senator Villanueva. Kasi nasa unprogrammed eh. Tayo lang yung nasa unprogrammed, kakaiba. Hanggang ngayon, walang knowledge tayo, wala tayong kaalam-alam tungkol sa project. Wala tayo, sinasabi na mismo nilang lahat, wala tayong flood control project. Lahat na tinuro, pero tayo lang ang nasa unprogrammed funds. Lahat na sinabi nila, pero lahat walang direkta. Walang direkta. Walang direktang ebidensya, lahat hearsay. Sabi ko nga po, napakadaming beses nang nagbago yung mga aligasyon. I remember Psalms chapter 23 verse 5. Ang sabi ng Panginoon doon, Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Oh, hallelujah! Napakasarap pong namnamin, i-meditate na sa gitna ng iyong mga kritiko, sa gitna ng iyong mga kaaway, ang Diyos ay naghahanda ng table para sa iyo, para paglingkuran ka, para ipakita sa mundong ito na hindi ka nagkamali ng Diyos na pinaglilingkuran, pinupuri at sinasamba dito sa Luneta Grandstand. Can we just say amen? Can we give the Lord the best clap offering of praise?